Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Magandang araw mga kauntahan. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng People's Court. Ako po ulit si Attorney Al Jumrani at kasama pa rin natin ang nag-iisang si Judge Jing Oyenco Nolasco. Hi, Judge! Hello, Attorney Al, at magandang araw po sa ating mga kahuntahan na nanonood sa atin ngayon sa telebisyon at sa kanilang mga devices tulad ng computers, laptops, tablets at mga cellphones nila. Now, may hinanda na naman kaming napaka-relevant na show para po sa inyo. Tama, Judge. Ang People's Court ang inyong natatanging legal show na mapapanood nyo tuwing Huwebes, alas 7 ng gabi sa Golden Nation Network, GSAT Channel 1, at sa Facebook at YouTube. Kaya huwag kayong papahuli, kumuha na kayo ng GSAT at mag-follow at subscribe na sa amin sa aming mga social media accounts. At kung nag-enjoy po kayo sa show at may napupulot ng mga aral, pakishare na rin po ito ang aming Facebook page at YouTube channel sa iba pong mga tao para po marami pang makapanood at matuto tungkol sa batas. Interactive din po kami ha, kaya kung may mga tanong kayo, ipadala nyo lang sa amin at sasagutin namin yan directly at dito rin po sa show namin. Tama. And speaking of tanong, may tanong ako, Judge. Ano yun? Ba't ako lang? Andaya. Balita ko nagbiyahe ka abroad. Was this for business or pleasure or both? Nako naman, binuking mo naman ako, Attorney Al. Pero sige, okay lang. Hindi naman secret yon. Actually, sa mabilisang business trip sa Athens, Greece. Nag-attend ako ng conference to represent a client kasi the client requested me to appear or to attend that conference on the company's behalf together with a senior manager nila. Oh, Yun nice. Sana all may ganyang kliyente. Well, I hope, personally, nakapag-leisure time ka rin kahit papaano. Medyo, yan. Ganun lang, pero maigsi lang. Kasi nga, 1 week yung conference eh. So yung weekend naman, kahit pa paano nakapag-konting leisure time bago ako bumalik ng Pilipinas. Nice. At eto pa, ang ano nito, no, nung week na yun kasi, may naka-schedule akong MCLE lecture. Grabe. So, hindi ko naman syempre pwede pa-cancel yun kasi dati pa yun na-set. 8 to 11 a.m. dito sa atin. Okay. So, anong oras yun doon? 3 a.m. Oh my God, the time difference to. So, 3 a.m. to 6 a.m. nag-lecture ako sa MCLE, no? Kaya kahit na medyo syempre, iba pa yung inaantok-antok pa. Pero ano naman, coffee fueled. Mabuti na lang, okay, masarap ang Greek coffee. Oh, yes. Kaya ayun, na-carry naman, carry bells naman yung MCLE lecture. Ikaw pa, siguro kahit ipadala ka pa sa moon, kaya mo pa rin mag-lecture sa Pilipinas. Basta maganda ang signal. Correct. Internet signal. Okay na wifi. Okay yan. True, ayan. So, at least the coffee fuel. So, speaking of coffee, nag-Greek coffee ka ba uli? Ayun, oo. At yung food, of course. Correct. And so, the food, speaking of food, kasi ako, I love Greek food din, no? So, na-miss ko tuloy ang souvlaki, ang pasticcio, at saka syempre ang Greek hummus. Nako, mukhang kailangan ko mag-cafe Mediterranean nito after. Mukha nga. At yung sa tanong mo, gaya na sabi ko, yun nga, nag-Greek coffee ako. At pati yung tinatawag na Cafe Freddo. Masarap kasi yung Cafe Freddo nila. So parang yung iced coffee nila. At yung, of course, yung Greek food, yung mga binanggit mo. Pero alam mo, may favorite ako kasi na Greek food eh, yung dolmades. Dolmades. Oo, so dolmades, para siyang yung ground pork na binalot sa cabbage o kaya naman doon sa grapevine leaves. So, dalawang klase yun. Tapos meron silang parang lemon cream sauce na nilalagay doon. Oh my God. Yun, nagawa ko na siya. Kasi yung recipe noon, na ano ko sa internet, so gumawa ako rito. Yun, okay naman. Okay naman, Oo, according pero, to you. Yeah, tsaka sa mga pinakain ko. Pero syempre, iba yung authentic doon. O, ibang klase yun. At meron pa, yun hindi ko magagawa. Hindi ko yun pwede i-replicate dito. Meron kasing Greek dessert na hindi available dito eh. Yung Galacto Boreko ang pangalan niya. Oh my God. Pangalan pala, parang hirap gayahe.
So, natikman mo na ba yun? Hindi pa, Oo. hindi pa Masarap talaga. yun, Pag promise. kumakain ako sa Mediterranean, usually I go for the soup and then of course syempre yung gyro nga. More of the main kasi pagka dessert traditional ang palate ko pag dessert. So I'd rather choose ice cream, Filipino halo-halo or cakes ganyan. Kasi baka iba yung, alam mo yon yung lasa no. Like mga ice cream nga sa Europe, diba yung mga gelato nila, hindi ko type. Ang Greeks kasi they're very proud of their desserts. At yung Nice. galacto, Sige. yun yung yun yung parang isa sa mga pinakamasarap nilang desserts. At hindi lahat masarap gumawa ng galacto, no? Merong mga lugar na mas masarap than the others. Ay, Yun nako, yun. sige. Ngayon, sana pala nagdala ka na lang, no? Para natikman ko naman yan. That is assuming na buo pa siya pagdating mo dito. Actually, ano pa naman siya, buo pa naman. Ang mahirap lang doon kasi, mahirap siyang iuwi, mahirap siyang ibiyahe kasi hindi mo siya pwede hand carry dahil may syrup siya. Tapos, pag nilagay mo naman siya doon sa bagahe mo, baka may Matunaw. possibility na matapon pag hindi siya maayos ang pagkakabalot. At yun na nga, baka mag-amoy galacto yung mga damit ko for weeks. So, di ba? Okay, sige na nga. Pero sana Greek inuwi mo. Sana Greek na lang inuwi mo. Hindi ko sa'yo. pulinya yun. Nako, lalong mahirap yon. Baka magalit sa akin ng SO Yes, mo. Yun na okay, nga. special. Heidi. O yan, hindi ko na lang binanggit yung buong pangalan. Correct. No, si Sige na nga. Heidi. Maiba na lang ako. Okay naman ang travel mo even with the travel restrictions? With God's grace, okay naman. Nakauwi naman ako ng maayos. Actually, of course, may nadagdag na restriction, merong na requirements na nadagdag. Pero, okay naman. Yun nga lang kinabahan ako nung umpisa. Kasi nga, first international travel ko, nung nag-pandemic. May mga travel requirements ngayon na wala pa noong panahon bago yung pandemya. Pero as they say, the key to a safe and comfortable travel is knowing and preparing. Know the requirements in the country or the city that you're visiting and prepare all the required documents before your flight. So yun yung ginawa ko at saka nung kasama ko. Kaya hindi kami masyadong nagkaroon ng concern. Ayan. Tama ka, Judge. Nagkigpit talaga sa international travel dahil sa international travel din kumalat ang COVID-19. Yes. But as you said, we are in the new normal. Hindi man kasing luwag tulad ng dati, but at least pwede na ulit bumiyahe for business and leisure. Basta sumunod lang sa mga travel and health protocols and requirements. Yes, Attorney Al. At alam ko, mahilig ka mag-travel. Kaya, try mo na, travel revenge, sabi nga, no? Para matataka na ulit yung passport mo. Baka inaamag na yan. O hindi, fresh ang passport ko, parang ako lang. Sige na nga. Kasi nirenew ko last September and this time, 10-year validity na siya. Actually, I was kind of late in the 10-year validity. Pero yun, timing, nag-expire last year, nirenew ko. Kaya dahil bago siya, mabango siya, fresh from the printer at hindi pa nabubuka ang mga pahina. Kaya yes, dapat talaga tatakan na ang passport. Actually, mas fresh yung passport ko. Kasi September yun sa'yo, sa akin January Ay, lang. gano'n. At 10 years na rin ang passport, yun nga, validity ng passport ko. Pero lamang ako sa'yo, kasi nga, yung passport ko natatakan na. Kaya yan, humabol ka na, no? Pero anyway, bago tayo maging travel show dito, magbalik tanaw na muna tayo sa nakaraang episode natin tungkol sa paksa ng bail kasama si Judge Ricky Moldes, no? Roll VTR. Ano ba ibig sabihin ng summary hearing for bail? Kasi na laging tinatanong, at gaano katagal inaabot ang bail hearing? Para ba tong sa US na, maghapon lang, na agad? Or anong reality natin, Judge Ricky, sa bail hearing, sa petitions for bail? Yan. Okay. Unfortunately, no, summary hearing, siyempre, yung salita pa lang summary, mabilis eh. Dapat, let's say, more or less, kung kaya, Isang araw. well, yeah, that is the best, di ba? That is the best. Ang araw. That is the best. Di ba? Pero, in reality, unfortunately, no, tumatagal siya. Pero again, actually, tingin ko nasa korte na to eh. Depende na yan sa korte kung tingin niya. Modesty aside, kung korte ko to, I schedule it twice a week. Okay. Para mabilis. Yes. Kung nyari, lima ang witnesses ng prosecution, tapos tayo ng mga 3 weeks.
3 weeks. Tapos na Okay, tayo ng 3 weeks. Bilisan Mabilis na pa yun. to, ha? 3 Mabilis weeks. pa yun technically. Okay. Kasi kailangan maintindihan ng mga tao na hindi lang po isang kaso ang hinahawakan po ng Exactly. korte. Yun. Pasensya na po, pero ang reality po talaga, marami po talagang hinahawakan ng kaso ng korte. Yun nga. Pero we do our best. Yun. Ganon. Pero kailangan, binibisan talaga namin. Ayan po ang highlights na ating previous episode. Maraming salamat sa ating production team na bumuo ng highlights. At syempre, salamat kay Judge Ricky sa pagpaunlak sa ating imbitasyon na mag-guest siya sa ating show. Ang dami natin natutunan sa show na yun, no? And for me personally, ang hindi ko makakalimutan ay yung advice niya, no, doon sa mga mag-a-apply ng bail. No, remember na while nandun yung right as provided in the Constitution, meron pong proseso, no, for you to be able to avail of the right to bail. So, I hope natandaan nyo yon. Basically, these are all very, para siyang manual type na susundin nyo lang yung mga requirements. Yes. So, how about you, Judge? Ano po ang take-away niyo doon? I-re-echo ko yung sinabi ni Judge Ricky dun sa parting words niya. Kasi napaka-practical nung binigay niya and I really like it. So Correct. mga kahuntahan, sabi nga po ni Judge Ricky, kung mag-a-apply po kayo ng piyansa, no, magpapiyansa po kayo, umaga pa lang, pumunta na po kayo sa korte. Kasi gaya nga po ng sinabi niya, hindi po yan madali ang proseso. No? Hindi niyo po ma-expect na 30 minutes tapos na. It might take you po 1 whole day. At gaya na rin ng sinabi niya, kung pupunta kayo doon ng after lunch, baka kinabukasan pa po yan ma-release. So, yun po, tandaan niyo yun, umaga pa lang, punta na kayo agad doon. Tama. So, thanks, Judge. So, mga kauntahan, kung hindi nyo napanood ang episode na yon, you can watch it through our Facebook page and YouTube channel. Hanapin nyo lang ang GNN People's Court. Lahat din ng mga past episodes namin ay nandun. Kaya explore lang the page at channel namin. Makikita nyo ang mga nakaraang episodes namin. And if you find what you like, watch it at the comfort of your home, office, bed, or car. Ay, kung sa car, bawal, no? Kung pasahero ka pwede, pero hindi pwede kung ikaw yung driver. Bawal pumanood ng video while you are driving dahil distracted driving po yun na pinagbabawal ng batas. Baka mahuli kayo ng mga traffic enforcers. Oh yes, so yun. Sabi nga po, watch responsibly. Ay teka, parang alak lang, no? Drink responsibly. Correct. Pero seriously, dapat maging responsable tayo sa lahat ng mga ginagawa natin para hindi tayo makaabala sa iba at hindi rin tayo makadisgrasya. Gusto ko yan, Judge, yung dapat maging responsable tayo dahil related yung being responsible sa topic natin today. Ang pag-uusapan natin ay ang pagiging responsableng, ay teka, mag-shoutout na lang kaya muna tayo, Judge, na bago i-reveal ang topic. O sige, ako na mauuna ha. For this episode, I want to greet si Captain Roberto Reyes, na president ng isang client namin, yung Iolcos Maritime. So related yun dun sa aking Greek trip nga. So yung Iolcos kasi, matagal na namin kliyente yan. It's one of our best clients. Yung Iolcos Hellenic, which is the principal, really helped a lot dun sa pagpaprocess din nung Greek visa namin with the invitation letter and all. So, kay Captain Reyes, hello sa'yo. At yun na rin sa mga taga-Iolcos Hellenic. Although, kasi nga, hindi nila maintindihan kasi Filipino but hello. I will send the link to you and Kalimera. Yun, Kalimera is a good day. Good day. Tama, kaya In nga, Hellenic pala ang tawag na hindi yes, Greek. Oo. Kalimera. Pagkahapon, Kalispera. So, naiiba yan. Ayan. Anyway, going back to Captain Captain. Reyes, is one of the parang most humble na mga kapitan ng barko na na-meet ko. Talagang down to earth tong taong ito. At nakakatuwa kasi excited siya nung napanood niya yung show natin. Oo. So sabi niya nag-subscribe siya agad doon sa YouTube channel natin. Wow. Para daw updated siya doon sa mga episodes. So hi Cap! Yan po. Yan. Maraming salamat and continue watching our show. Ikaw naman Yan, ito yung hi Al. Captain Reyes, ganon. Hindi po ako seaman, pero may kapatid akong seaman. Ayan, so thank you very much for following the show and of course, thank you very much for your service to the Philippine maritime industry. Yan. Ayan, so gusto ko lang din batiin, speaking of my brother, welcome back to the Philippines, aking younger brother na si Alistair, aka Dondon. Ayan. On Oo. vacation siya after 6 months of working sa barko. Wow. And his family is so happy at ako din super happy sa pasalubong niya na perfume at chocolates. Oh. Oo. Madali lang naman ako i-please. Yan. Perfume at chocolate lang. So enjoy your short vacation with your wife, Rain, and your boys, Alain and Aldre.
hello din sa mga kamag-anak ko na sina SPO2 Rashid Barahim, Jamil Barahim, Jahara Barahim, at Virginia Barahim. Yun, nice. And hello po sa inyong lahat, lalo na kay Don Don. Kasi nga, parang ang bilis, no? Nung dati, nung binati mo siya, paalis siya. Ngayon, balik na, di ba? Welcome back, Don Don. At sana next time, ay may chocolates din ako. Actually nga, bakit di mo ako binigyan nung pasalubong sa'yo? Pero sige, biro lang, ano lang, kahit di chocolates, Victoria's Secret Cologne lang. Nag-specify pa. Yung kulay pink, di ba? Dahil, you know. Of course, I know. Pares tayo eh. Anyway, sabi nga nila, move forward na. At dahil dyan, i-reveal na natin ang topic for today. Yes, Attorney Al. Ang topic natin for today ay small claims. Pag-uusapan natin kung anong mga kasong may tuturing na small claims. Kung ano ang value ng claim para pasok sa small claims at kung saan ba to dapat i-file. Yan. At may makakasama tayo isang hukom para gabayan tayo sa bagong rules on expedited procedures in the first level courts, kung saan nakapaloob ang new rules on small claims cases. Kaya dyan lang kayo mga kauntahan, magbabalik ang People's Court. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court at welcome sa Legally Speaking segment natin. Ako po ulit si Attorney Al at kasama pa rin natin ang Judge ng Bayan, si Judge Chico Yenko Nolasco. Welcome back, Judge. Parang ang tagal na wala eh. Oo, no? diba? Maraming salamat, Attorney Al, at welcome back mga kahuntahan. In this segment, we discuss the law and the legal issues that matter to you. Kanina, ni-reveal na natin ang ating topic today, which is small claims. Actually, marami nagre-request itong topic na ito. Now, para sa kaalaman ng ating mga kahuntahan, Attorney Al, ano nga ba ang small claims? Okay. Mga kahuntahan, ang small claim ay isang civil case for the payment or reimbursement of a sum of money kung saan ang value ng claim ay hindi lalagpas ng 1 million pesos. In other words, 1 million pesos or less. Kung 1 million pesos and 1 peso na ang claim, hindi na small claim yan. Yan. Biro mo, matter of piso, no? Diba? Biglang hindi na siya small claim. Now, I'm sure marami nagtataka kung bakit small claim na mako-consider ang 1 million eh napakalaki ng amount na yan, no? Well, mga kahuntahan, ang dating amount po ng isang small claim, ito yung latest revision before this new one bago po itong bago nating version, yung version before that, ang value ng small claim ay 400,000 pesos and below kung sa Metro Manila, at kung outside Metro Manila naman po ay 300,000 pesos. Yan po ay dun sa ilalim ng luma, yung kung sabihin yung itong bago itong version na to, the previous version. The previous version of AM number 08-8-7-SC. Pero nito pong March 1, 2022, inamyandahan ng naturang circular na naging effective naman itong April 11, 2022. Yun nga yung sa rules on the expedited procedures for first level courts. Yun. Haba ng pangalan. Oo, mahabang kanyang pangalan. Kaya po under the rules on expedited procedures, 1 million pesos na po and below ang amount ng small claim. Ayan, tama. Itong increase in the amount of small claims ay masasabi din nating in touch with the times. Dahil sa ngayon, ang mga amounts involved sa mga bentahan, contracts of services, leases, loans, at kung ano pa, ay lumalaki na din. Tandaan na ang pagtawag sa mga ito ng small claim ay hindi dahil maliit na bagay siya. No? Malaking bagay pa din yan. But the effect of treating it as a small claim is that mas pinabilis at pinasimple ang procedure ng kaso. Parang yung mga talagang malalaking amount at komplikadong kaso na lamang ang lilitisin under the regular procedure. No, so speaking of procedure, actually parang hindi sa regular procedure papasok yun summary procedure. Summary pa rin. Dahil 2 million pesos, di ba?
Yun. Oo nga pala. Speaking of, tama ba ang aking natatandaan? Tanungin natin special guest mamaya. Ngayon, ang new rules on small claims ay nakapaloob sa new rules on expedited procedures in the first level courts. Gaya na nabanggit ko kanina. Sa pangalan pa lang ng rules, gusto talagang gawing simple at mabilis. Expedited, ang ibig sabihin ay accelerated or speedy. Tapos, first level courts, ang ibig sabihin, mga metropolitan trial courts, municipal trial courts in cities, at municipal circuit trial courts. So, parang tongue twister yung mga acronym. So, you have METC, MTC, MTCC, MCTC. Oh, di ba? Traditionally, these courts are more effective in these types of small and summary cases. And take note mga kauntahan, ang small claim ay isang procedural matter lamang. Ibig sabihin, ito ay remedy ng batas para ma-enforce o masingil ang isang utang o obligasyon in money. Dahil remedial law ito or remedy, ang unang dapat meron or dapat in existence ay yung substantive right o karapatan. Correct. Hindi pwede mag-file ka ng small claim kung hindi naman established ang right mo or yung claim mo as a plaintiff. Now, tama yun, Attorney Al. No? At mamaya po sa amicus curiae, malalaman natin kung ano ang kadalasang mga transaksyon o kontrata na pinagmumula ng small claim. But for now, it is well to remember that because a small claim is a civil case, dapat po na may cause of action ang plaintiff. Ang cause of action, ayon sa Section 2, Rule 2 of the Rules of Civil Procedure as amended, is the act or omission by which a party violates a right of another. Kaya dapat po na may right or karapatan sa parte na nagreklamo at may ginawa ang inireklamo na lumabag sa naturang karapatan ng nagrereklamo. Attorney Al, explain. Ay, para recitation lang sa law school. Okay, to explain and apply it in small claims, una, dapat may claim na due and demandable. At ano yung claim na yon? Dapat money claim. Money claim Correct. lang. So, hindi pwede yung action for specific performance like execution of a document. Kaya delivery of property. Ay, hindi pwede yun. Kailangan yung claim niya, which is due and demandable, is a claim for the payment of money. Yes. Yun. So, kailan ba naging due and demandable yan? Well, madalas, kung merong maturity date at dumating na yung maturity date or yung due date ng utang or ng obligasyon. Pangalawa, dapat may demand made upon the debtor. The demand can be written or verbal. Pero mas okay kung ang demand ay written para may proof kayo. Pangatlo, kung covered ng katarungang pambarangay law yung claim, dapat dumaan muna sa barangay. Condition precedent kasi ang tawag doon. Pag na-comply na yung tatlo at di pa din nagbayad yung may utang, masasabing may cause of action na ang nagrereklamo. Very good. At alam mo, Attorney Al, ito mukhang sigurado ako. Ang taas siguro ng grade mo sa Saan? sa civil procedure nung nasa law school ka. Ako hindi nga eh. Nahirapan ako sa subject niya, to be honest. Tapos takot na takot ako doon sa professor ko. Oo, totoo. Kasi una-una, parang mahirap kasi wala akong exposure to court procedure. Okay. So while I was reading and studying it, talagang hirap i-picture out. Tapos yun na nga, dahil nga sa takot ako doon sa prof ko, so parang hirap na hirap ako, no? Mahirap na nga yung subject, mahirap pa yung prof. But, alam niyo, Judge, dahil nahirapan ako sa subject, inaral ko talaga siya nung kukuha na ako ng bar exam. And guess what? Remedial ang highest score ko sa bar. Pwede i-share? Hindi, pwede. Sinakakaya, tataas na ng mga scores. Hindi, matataas talaga ang mga grades ng mga bata ngayon, mga estudyante. Kaya sabi ko, ano kinakain ito? Nung time namin kasi, ang kinakain lang natin, natural food. Baka mamaya hindi na organic yung iniinom nila, di ba? Kasi ang tataas talaga, may mga naka 90 plus na, di ba? Oo. Pero anyway, so ayaw ko talaga. Sige At na. ito pa, yung professor na kinatatakutan ko sa civil procedure at remedial law review sa Silliman University, naging boss ko pa sa Court of Appeals. Oo, talaga. Di ba? Talagang pinagtatagpo kayo, Pinagtagpo diba? talaga kami. Yung mahirap na subject yung naging highest score ko sa bar. Yung kinatatakutan kong prof noon, Yun pa naging yun. boss ko pa. Ang dami ko natutunan sa kanya. Both from the from law school, yung sa academic part of law at saka sa practical part. Kasi nga 9 years ako sa kanya as court attorney. Yes, Kaya hi, Justice Ramon Bato Jr. Wow, tignan mo nga naman ang plot
twist sa inyo, Correct. di ba? Ni Justice Ramon Bato Jr., di ba? Hello po, Justice. Sana po nanonood po kayo. Oo. Ang kakilala ko actually, yung asawa niya. Si Attorney Zandra yes. Bato. Nag-judge na na ngayon. Kasi nga, nag-abot naman kami sa Las Piñas. Oo Siya yung nga. clerk of Clerk of court court. na na-appoint Oo, ako doon. So, correct. hi Judge Zandra. O di ba mga kahuntahan, just because mahirap sa simula, hindi ibig sabihin na hopeless na. With hard work and a twist of fate, things will be better. Kaya itong small claims in the first place, napaka-user-friendly ng ating rules dito, Tama. no? Parang operating manual lang ng isang gadget. Pero syempre, may mga tanong pa rin talaga, lalo na sa mga hindi abogado. Speaking of abogado, no? While ipinagbabawal po sa rule on small claims ang pag-appear ng lawyer sa small claims hearing, except if the lawyer is a party, hindi po ibig sabihin na totally useless na po mga lawyers no pagdating sa small claims cases. So misconception pala yun. Oo, kasi Na parang sabi para lang bawal small na claim totally. small claim di mo kailangan ng lawyer dyan. Oh, actually, kung titingnan natin, no, makakatulong ang mga abogado sa pag-fill up ng forms. Although sinasabi nga, user-friendly naman na talaga yung ating forms. And if kailangan ng tulong, pwede namang magtanong sa clerk of court, mga ganon. Pero syempre may mga dokumento yan na Correct, kailangan. So yung pag-aayos ng mga dokumento, pag-fill up ng forms, ano pa ba, yung mga pag-ayos ng mga affidavits, paggawa ng mga affidavits na lalo na kailangan, affidavits. documents, di ba? So kailangan pa rin po yan, kumbaga, makakatulong. Kumbaga may use ang mga abogado pa rin dito. Hindi nga lang harap. Kumbaga, behind the Behind scenes, the in scenes. support. Okay. Diba? Para po ma-establish yung claim or defense. Kaya nga po, gaya po ng lagi namin ipinapaalala sa inyo, pag may legal concern po kayo mga kahuntahan, mainam na magkonsulta agad sa lawyer na may sapat na kakayahan at kaalaman tungkol sa legal concern nyo. Tama po, Judge. Although mga kauntahan, lalo na po kung kayo ang magpa-file ng small claim, pwede po kayo magtanong, tulad nga sabi ni Judge Kena, sa clerk of court ng first level court if may concern po kayo tungkol sa small claims procedure. Yes. Like ang mga steps na gagawin ng isang plaintiff or yung magsasampa ng small claim ng defendant, kung anong dapat niyang gawin, anong dapat niyang i-file, Oo. at saka also yung tanong na paano ang enforcement ng decision ng small claims. Lahat ng yan ay tatalakayan din natin later sa Amicus Curiae segment kasama ang ating special guest na ipapakilala na natin ngayon. Yes, Attorney Al. Our special guest is a friend and a colleague in the profession and the academe. He earned his Bachelor of Laws degree from the Arellano University School of Law. School pa ba or College of Parang Law? school kasi AUSL lang naririnig ko School dyan. of Law, okay. He joined the judiciary early, first as, nag-ano siya, ang last position niya before he became a judge is the Assistant Clerk of Court sa Manila. At yun nga, gaya ng sinabi niya, ay, baka maudlot Hindi ko na sasabihin yung future plans sa ating special guest. Basta ngayon, ay isa na siyang Metropolitan Trial Court Judge. At i-share ko na lang kung saan kami nagkakilala. Kaya kayo nagkukwentuhan, parang sabi, casual yung iba kasi nakikilala ko sa korte, kaya medyo ang dating ko daw strict, may ganun. Pero siya, casual kasi nagkakilala kami sa PUP College of Law. Pareho kami nagturo doon, so pareho kaming faculty, nagkakakwentuhan kami. So mas friendly yung dating naming dalawa. Yan. And also, dahil nga nabanggit mo yung PUP College of Law, naging law professor din siya sa Polytechnic University of the Philippines College of Law. And as earlier stated, at present, he is the presiding judge of the Metropolitan Trial Court of Makati City, Branch 127. Mga kauntahan, please welcome the Honorable Judge Clemente Cleng M. Clemente. Yan. Hello. Hello. Welcome to the show, Judge Ding. Good Good day Judge. sa inyo. Oo, maraming salamat for accepting our invitation. It's very, very nice. Kahit busy ka, alam yes, ko. thank you It's for an your honor invitation. And I really appreciate you inviting me over. Yun. Nung naano ngayon sa small game, sabi ko, nako, I have to really invite Judge Cleng for this. You have the right person in mind agad, no? The right oo. resource Kasi ang person. tagal na nito, Judge Cleng, na inaano That's sa amin na, sabi, you do an episode on small claims. Tapos sabi ko, Correct. kailangan, From the part of the network, Oo, as from the sabi part nila, of the small claims, network. isa yan sa mga una-unang topics talaga. Yes, oo. But then, as we were trying to prepare for it, biglang pumasok nga yung,
wag muna kasi merong Yung expedited expedited rules. rules. Kasi others, kung kukuha na kayo ng resource person ngayon, it will be the present rules na babaguhin din. Yes. So talagang all the Timing. stars align. Oo, at yun nga. And you're here. Thank you for that. Ayun. So, Judge, before we dive into the nitty-gritty of the small claims, light question muna. Ayan na. Ito kasi, alam mo, Judge Kleng, he's really, Attorney Al is really dying to ask you this pero question. clear ko naman sa kanya. Sabi ko, pwede ko ba itanong sa kanya? yes. Kasi, Takot ako sa Judge, ano ba ang backstory dyan sa name nyo? I mean, first name and last name parehas. Yes. Kaya sabi ko, ano kaya baka wala na maisip yung parents niya na pangalan. Actually, there are two versions doon sa story, kung sa reason kung bakit my name is Clemente Clemente, no? The first version is my theorized version. Okay. Ang theory ko dyan kasi, my dad, hindi siya masyado masipag mag-isip ng name. No? Bakit ko nasabi yun? Kasi yung older brother ko, he is Domingo Clemente Jr. So, junior siya ng father namin. Now, nung pinanganak naman ako, kasunod ng kuya ko, parang ano kaya ipapangalang? Para sobra naman siguro kung Domingo Clemente III. No? So sabi niya, ulitin ko na lang yung surname, Clemente Clemente. Yun yung first. Yes, that's the first. The second is what he told me. Okay. Ito yung His version version. niya. Okay. Ito yung official. Version ng father ko. Etymology of the name. No? The fashion of the name. When he was in law school sa UE College of Law, meron siyang batchmate. His name was Agustin, no? Later on became Attorney Agustin. I actually met his nephew pa while I was assistant clerk of court. Okay. And si Attorney Agustin graduated, I think, valedictorian of their class. Wow. And I think he almost made it to the top 10 of the bar exam for their bar exam 1969. So, sabi siguro niya, kung papangalanan ko yung anak ko ng Clemente Clemente, baka ganon din yung mga achievements. Yes. Although when I was younger, maybe that wasn't the trend. But when I got matured, I aged, I learned about life. That's when I realized that I have to fix my life. I have to be serious in the things that I will be doing. Kasi it's family already. Yeah. So, siguro later on in life, na-achieve naman yung vision niya with my name. Correct. Mukhang totoo nga. Mukhang diba? magandang Sige. tip yun. Pagka nanganak ako, assuming, assuming. Jumran. Parang, Alam mo, may advantage yung name ko. Bakit? They never forget me. Ayun. Even Correct. my elementary teachers, Correct, no? they still Dali. remember me. Oo nga. Yes. Diba? Yun ang alam na po natin, na-satisfy ka na. Yes. Okay. I wonder naman ngayon kung may mga famous persons pa ba na same ang first name at last name. But anyway, we're here to talk about small claims at lahat po ng mga katanungan ninyo, mga kahuntahan, ay sasagutin namin or i-attempt namin sagutin to the best of our knowledge and ability. Yan. Yes. Kasama ang ating special guest sa pagbabalik ng People's Court. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court. Ako uli si Attorney Al Jumrani. This is the Amicus Curiae segment ng Translation ay Friend of the Court. Pag-uusapan natin ng mas detalyado ang small claims. Kasama ko pa din si Judge Jing at ang ating Friend of the Court. Thank you, Attorney Al. At ang ating friend of the court ngayon ay si Judge Kleng Clemente.
So, wag na natin patagalin pa. Pero bago tayo pumunta doon sa nitty-gritty discussion, kanina kasi during the break, kayo na nga, di ba, kanina sabi ko, parang nagdalawang isip pa ako kung bawa, 1 million and 1 peso summary procedure na ba? Di ba sabi ko, parang Or ang regular alam ko, yes, procedure or na ba? regular. Yes, it's a summary procedure kasi nga hanggang 2 million pesos ang summary Summary. procedure. Yun din, na-clarify din natin kay Judge Kleng. O yan, so with Okay. that po, tandaan po natin yung mga kahuntahan ha. So pag 1 million and 1 peso na money claim, hindi na siya small claim, pero papasok siya ng summary procedure. Okay. So, hindi siya big claim. Hindi pa na kahit 1 peso lang yung difference. Ano? Okay. So, small claim or summary procedure. Yes. So, Hindi yan pala na. yan small claim or big claim. Para Okay. walang medium yun, Oo, walang yes. medium size. Okay, ngayon, linawin na natin. Kasi nabanggit na natin, money claims. Ano, Judge Kleng, ang mga usual money claims that will fall under small claims na tinatawag? Okay. Under the revised rules on expedited procedure, ang small claim ay, as you said, a purely civil case. No? Okay. Ang hinihingi mo lang, magbayad or magbalik ng pera. So, sa rules, nag-enumerate sila ng mga possible sources. Ng ano, ito ay contract of lease, contract of loan or other credit accommodations like credit cards, yung ating contracts of services, and lastly, yung contracts for sale of personal property. No? Kasama din sa enumeration, dinagdag na ngayon clearly na yung barangay. Yung Ayan. barangay settlement, Oo. amicable Okay. settlement, or barangay arbitral award Oo. that does not exceed The amount. 1 million pesos. Okay. Provided na hindi pa siya na-execute Oo. within a period of 6 months from the date of the compromise, the arbitral award, or the date when the obligation under the compromise or arbitral award became due. Okay. Ayan. Kumbaga hindi pa stale. Ano, yung, Hindi pa. Oo, Yes. okay. Okay, now, so yun yung mga claims na marami, I'm sure, mga Pilipino, mga nanonood na either sila yung creditor or sila yung debtor sa mga ganyan, no? So, kung ikaw yung creditor, kung ikaw yung merong reklamo under a small claims, ano yung mga pleadings or mga papers usually na kailangan dyan sa small claims? Yes. Sa small claims, actually napakabait ng Supreme Court because they already provided us with the forms. Yes, No, may lahat mga na. numbers. I'm sorry, hindi ko lang memorize yung Okay mga na. Form. Pero yung Ang alam ko lang siya, Form 2316. Ay, sa BIR pala yun. Si BIR yun. Ito, SCC, Yeah, ito. form number 1. Form yeah. 1-SCC. Yes. Okay. Yan yung plaintiff's statement of claim. Yeah. Yan. Kumbaga yan yung parang complaint. Yes. Okay. Yan ang pinaka-basic. Para simulan ng kaso, yan ang kailangan i-file. Anong kasama ng plaintiff's statement of claim? Kasama nun yung verification, certification, against forum shopping, and multiplicity of suits, no? Or splitting of causes of action. Ngayon, kasama din dyan yung affidavit of claim. Yung certified true copy ng mga evidence, yung mga documents na to support your claim. Nasabi mo din earlier, when parties are residents of the same city or municipality, kailangan din ng barangay certificate to Okay. file action from the barangay office where the defendant resides. Tapos, lastly, ito basic requirements lang naman, no? If the plaintiff is a juridical person, you have to attach a board resolution or a secretary certificate authorizing the person to file and to represent the company in the small claims proceeding. Okay. Ayun. Sa part naman Naman ng ng defendant. defendant. Sa part Ano ng mga defendant papel naman, niya? yung Form 3-SCC, yan yung tinatawag nating Verified Response Form. No? Okay. Diyan ilalagay yung sagot. Ang sasabihin niya, may utang ba ako? Wala akong utang. Ang utang ko ay Ganito. ito lang sa sinisingil. At yung form na yon nakalagay din doon kung ano yung rason mo. Tatanungin sa'yo kung ano yung rason mo kung bakit mo nasabing wala kang utang o kaya
may utang ka pero bayad na. O kaya ganito lang ang utang ko. Yan. Okay. Tapos hihingin din sa'yo syempre yung iyong affidavit at yung ebidensya mo, like resibo. Pinaka-basic dyan. Yan. Ako may tanong ako tungkol doon sa mga ebidensya, yung mga dokumento. Like, pwede ba, like for example, ito si plaintiff, meron siyang loan contract. Ang in-attach lang niya, photocopy. Yun. Pwede ba yun? So, ang tanong ko basically is, pwede bang photocopy? Like yun, lang. kung loan contract, photocopy, tapos si defendant din, kiniklaim niya na bayaran niya, nagpresent siya ng resibo, pero yung resibo, photocopy rin. Allowed ba yun dito sa ating small claims? Yes. Sa small claims, pwede yung mga photocopies. Pero, ang sabi ng rules, kailangan i-certify mo as Okay, true copy. yan. Ang nakalagay dun sa ating rules, the manner of certifying it as true copy is by the signature of the party filing the document. So, pipirmahan mo lang. Yung iba, syempre, para malaman kung ano ibig sabihin ng signature, sinusulatan nila or tinatatakan nila, certified true copy. So, ang pumipirma niyan, either plaintiff, plaintiff's representative, kapag hindi siya mismo, yung defendant, or defendant's representative mismo. So, walang ibang pwedeng pumirma niyan, kundi yung party concerned. Oo. So, Okay. yun ang maganda doon. Sinimplify. Kasi iba akala nila, kailangan pa na Original. original. Kaya papanotaryo pa nila or papacertify sa branch clerk of court. Hindi na. Sila mismo magsacertify. Correct. Sige, Okay. Atty. Al. Still on evidence. Ito Okay. naman ba documentary evidence yan? Testimonial evidence. May mga hearings ba sa small claims? Ay, meron. Yan. Consistent with the right to due process, no? The right to be heard na tinatawag natin. Kailangan mag-hold ang court ng hearing. Actually, dahil mabilisan yung proceedings sa small claims, the hearing must be scheduled within 30 days from the time of the filing. So, mabilisan. Ang service of summons within 5 days, ang issuance of summons within 24 hours. Yes. So, ang hearing dapat within 30 days from the time of the filing of the claim, nakaset na. So, merong hearing, papatawag mo yung defendant, papatawag mo din yung plaintiff, tapos mag-uusap-usap doon sa hearing. Okay. Doon sa hearing na yon, yun yung tanong ni Atty. Alci Segunda, ko yung tanong ni Atty. Judge Kleng. Kailangan bang i-present yung witnesses nung plaintiff at defendant? Sabihin ng plaintiff, talagang may utang siya. Ang mga testigo ko, sila yung mga nag-execute na affidavits. Tapos on the other hand, si defendant, hindi. Bayad na yan. Bayad na. Oo, Ito binayaran yung ko siya. resibo. Ito yung witness. Ito yung witness. Oo. Paano ang treatment ng court sa small claims na pag may mga witnesses na gano'n? Usually, bihira naman talaga yung nagpe-present. Pero meron. Okay. Merong mga okasyon where parties have their own witnesses. Especially kapag hindi well documented yung kanilang Okay. so in lieu of like yung mga official receipts kasi minsan sa mga utangan between kapitbahays hindi naman OR, magkakaibigan. diba? Oo. So ipepresenta nila yung nakakita ng act of payment kung kailan tapos usually, affidavit lang naman ang nire-require po natin doon. However, kapag nag-hearing, pwede na magtanong yung korte. So, Usually, paano korte yun? lang naman. Clarificatory Oo, na. kasi Pero hindi walang- ito yung para regular procedure na Oo. merong direct examination, Dahil walang cross-examination. abogado So, paano hindi. yung style nun, Judge Kleng? Like, for example, witness ko si Atty. Al. Tapos sabihin ko, Judge, ito po yung witness ko na talagang hindi po siya nagbayad. Okay. Paano magiging, treatment? Sa court ko, ang ginagawa ko, kasi nga, hindi yan detalyado sa small claims procedure, kahit sa luma. No? Ang sinasabi lang, hold a hearing. Correct. So, ang ginagawa ko, tinatanong ko muna, may affidavit po ba yan? Nandito po ba sa record, sinama nyo? Kasi kung wala po yung affidavit sa record, mahirap naman po na ipresenta nyo ngayon. Correct. Na parang wala din ako maitatanong sa kanya, gawa ng wala din siyang prinisintang ebidensya. Parang ang mangyayari, parang yung judge yung magko-cross-examine. Okay. Pero purpose naman talaga doon is to just check kung Clarify, to clarify. verify. Yes. Ganon. Opo, Ayan. tama yun. Minsan, ang ginagawa ko in instances pag nangyayari yun, is
tatanungin ko din yung kabilang party. Yes. Anong masasabi mo Yes. sa narinig mo? Yes. Kasi the right to be heard, di ba? Oo. The right to present countervailing evidence. Kahit sa atin, napaka-highfalutin concept. Sa ordinary people in a people's court, like small claims. Oo. Eh, napakaganda nung ma-examine mo sila lahat, marinig mo sila lahat kung ano masasabi nila about it. Tama. So Okay. yung style ba nun is parang yung ano? Parang mediation. Hindi, tsaka Ano ba? naalala mo yung sa US, yung kay Judge Judy. Si Ah, Judge Judy yes, kasi tama. siya yung Oo, gano'n yes, eh. oo. Na parang, o yun, haharap, tapos yung parang napaka-informal ng style of questioning na, o ito sinabi niya, o ikaw ano masasabi mo. Ganun na ba ang style ng ating small claims hearing, Judge Ganon, Deng? tama. Ayun. It's very informal. And if you will allow me to share a little bit of experience. Yes, please. Nagkaroon ako dati kasi ng kaso. Si girl, kinasuhan si boy. Okay. Dati silang Oo, Joel. mag-live-in pa nga Okay, talaga. oo. Si girl, dinimande si boy dahil For some of binayaran niya yung money. down payment ng kotse. Binayaran niya yung mga installment ng motor. Tapos biglang Break. nakabuntis ng ibang babae. Ay. Wow. Nag-break sila. Oo. Eh, syempre, parang niisip niya, utang yun. Utang. Ngayon, wala talagang klarong dokumento except the affidavits of the parties. So, ang ginawa ko to verify that, inupo ko talaga sila pareho. Pinaupo ko sila, tinanong ko sila ng series of questions. Tapos, after asking them a series of questions and listening to their answers, alam mo naman to, di ba, Judge Jing, malalaman mo kung sino nagsisinungaling. May Si ate girl, umiiyak. Si Kuya Guy, deny to death. So much so, na ganito yung nangyari sa amin. Tinatanong ko siya, so itong sinasabi ni ate girl na binayaran mo, kasi sabi mo, walang katotohanan to. Yung claim niya, pati yung mga sinulat niya dito. Itong mga binayad nyo dati, hindi to totoo. Sabi ni Kuya Guy, hindi po, Your Honor. So, deny to death siya. Kilala mo na ngayon kung sino nagsisinungaling. Oo. So, maganda kasi minsan ganon. Wala talaga silang concrete evidence to support it. Pero, pag pinaupo mo sa witness Kung stand, hindi nyo pinaupo yung dalawa, kung based on the document, parang wow. Diba? Based on the statement of claim, talaga mahirap wow. i-determine. Diba? So kaya kailangan talaga. Ayun, so speaking of pinapaupo, anong yan. consequence pag hindi sumipot either yung complainant or yung plaintiff o yung defendant? Yes. Pag ang plaintiff ang hindi sumipot, dismissed without prejudice yung okay. kaso. So, pwede Kasi pa rin hindi ka i-file. dumating hindi kita matatanong. So, dismissed without prejudice, ibig sabihin, pwede pa rin i-refile. Okay. Pero kapag may counterclaim si defendant, maghihiring ako on the counterclaim. counterclaim. No? Katulad ng ginagawa ko minsan, meron po ba kayong pruweba dito sa kiniklaim yung actual damages na 25,000? Ano pong pruweba? May resibo po ba tayo? May binayaran tayo sa abogado? Ano? Wala po. I-dismiss ko na lang din po to, ha? So, both claims and counterclaims are dismissed. Okay. Paano kung yung defendant Defendant naman? naman. Hindi Kapag sumipot? defendant naman ang hindi dumating, iti-treat natin yung sitwasyon like hindi siya nakasagot. So, we will render judgment according to the statement of claim only. Okay. Most of the time, nananalo yung claimant. Pero, minsan, makikita mo na Kulang talaga. unenforceable. Oo. Yes, yung mga legal Unenforceable, walang objections. walang Prescribed. written, Ganon. prescribed, tama. Yung iba, walang ebidensya at all. So, hindi naman namin pwedeng pabayaan yung claim na kasi walang abogado eh. Walang mag-o-object. Talagang yung court ang mag-e-examine nung Correct. sufficiency of the claim. Oo. Now, yung speaking of response, nabanggit mo kasi kanina, Judge Kleng, na yung non-appearance ni defendant, parang same effect as failure to file a response or yung sagot niya. Ilang araw ba ang binibigay ng korte sa isang defendant para sumagot or mag-file nung
response form. 10 araw lang. Non-extendable yan, Judge Jing. Yun. Yan ang isa sa mga bawal. Oo. Motion for extension of time. Hindi talaga pwede. Bawal talaga. Okay. Correct. So, yun 10 lang. days lang. 10 days lang. So, tandaan nyo po yan, mga kahuntahan. Pagka small claims, kailangan agad-agad na fill upan yung form, naka-receive kayo ng response form, kasi yun ang mga response form nasa summons yun di ba, na merong form na naka-attach doon. Kasama na yung statement of claims. Ngayon, at kaya nga yung usapan natin kanina about lawyers, yun yung gusto rin nating ipa-clarify further kay Judge Kleng. Dahil nga sa small claims, bawal ang appearance ng abogado. Tama yun. Yung nabanggit mo kanina, ang plaintiff or defendant corporation, may board resolution and secretary certificate. Ngayon baka kasi akalain ng mga iba na since, yun naman, pwede mong i-authorize ang abogado. Pwede ba yun na ang isang corporation, ang i-authorize, for example, is yung corporate secretary nila na abogado? Under the rules, hindi talaga pa pwede. No? Hindi po kasi pwede. madaming pwedeng i-designate to represent the correct. corporation. Bakit yung lawyer? Bakit naman yung lawyer pa ang i-designate mo? Correct. Paki-explain nga po, bakit ba hindi pwede ang lawyer mag-appear? Kasi po, one of the reasons why the rule on small claims was promulgated by the Supreme Court is to provide a simplified and inexpensive method of disposition of small claims cases. Ngayon, hindi naman natin sinasabing pampagulo ang mga abogado. Kaso lang, tayong mga abogado, we are equipped with legal knowledge and rules of technicalities that we can use para madali yung kaso, gumulo yung usapan. Hindi natin ma-achieve kasi ang first task ng court is to bring the parties to a compromise. Yes. Correct. Ngayon kung papasukan siguro ng abogado dahil sasabihin nila, ito yung karapatan nyo, ito yung obligasyon nyo. Baka mamaya, maging komplikado yung sitwasyon, the parties don't see it as it is. Yeah. No? Correct. A claim and a defense. So baka hindi magkasundo. Ayun. Pero yung lawyers naman, they can assist outside the hearings. Kumbaga, like for example, in preparing the documents needed for small claims case para sa nagrereklamo at doon naman sa defendant para masagot niya ng maayos yung response, ma-prepare niya ang dokumento niya, pwede namang kumonsulta ng abogado. Pwede, Yes. Judge Ching. And in fact, I will encourage that. Yan. Kasi, syempre, kami sa korte, kahit simple yung kaso, we are also bound by technical rules. Yes. Correct. Na kung magagabayan ng abogado yung party concerned, either plaintiff, claimant, or defendant, then it would provide a situation na mas matibay yung claim nila or yung defense nila. Kaya, I will encourage them, kunwari, na-reset yung hearing, magkonsulta po kayo sa abogado para mas malaman nyo yung obligasyon nyo at yung karapatan nyo. Tama. Ayun. Yun. Kasi nga, naman, kumbaga, yun nga, yung gaya na pinag-usapan natin kanina, hindi naman totally useless ang mga lawyers doon. At ang mga abogado po, mga kahuntahan natin, mga abogado, huwag nyo pong tatanggihan pagka lumapit sa inyo. Sabi Correct. Yung mga tumatanggi na magkano amount niyan. Kasi hindi lalo na ngayon na 1 million, marami nagsasabi, naku, tinaasan yung small claims, konti na lang mga kaso natin, mga panyero. Actually, mali yun. Kasi, mali yun. you know, ang practice of law naman is not only appearing before the court. Yes, yun. Diba? Dito nga, kailangan nila ng yung assistance talaga, adequate using your legal assistance. knowledge. Correct. Ayan. Ngayon, So, yung nabanggit dalawa na lang kasi medyo na tayo for time. Yung compromise. First is yung compromise, Judge Kleng. Kasi nabanggit mo kanina yan, di ba? That you want the parties to yung kumbaga, the court will endeavor to bring the parties into a compromise kung po pwede. which also becomes the judgment in that by case, di ba? compromise. And then second would be Enforcement. yung tatlo pala. Enforcement. And then third is, paano kung hindi nag-compromise? Yung decision, gaano kabilis lumalabas? Yes. So, So, yun unahin muna. natin yung compromise, no? Sinabi ko nga earlier, yan yung first duty ng court, to bring parties to a compromise. At ako, bilang huwes, I had a very good
JDR professor eh. Si Ay, Judge Gina. Yes. Kaya pala tinanong mo yung compromise para at least mabanggit ikaw yung JDR Ganon? professor. Dahil sa Hindi mga hindi ko ma-expect na babag. dahil sa mga natutunan ko kay Judge G, Ah. I was equipped with words that I can use during the proceedings like itong mga win-win, mutually acceptable solution. Yes, oo. Naku, talagang pag narinig ng mga parties napapatingin talaga sila sa akin. Oo. Ano po yung win-win? Sinasabi ko sa kanila, pag nag-compromise kayo, ganito muna ha, nag-usap na ba kayo? Ay, hindi pa po, Your Honor. Bigyan ko po kayo ng 5 minutes, 10 minutes para makapag-usap. Baka maayos niyo po yan. Ayoko kasi makialam. Ha? So, papabayaan ko sila. Call the next case. Ganon. Babalikan ko sila. Meron na po ba tayong kasunduan? May mga sitwasyon na gusto nila. Pero they cannot find The right The middle. points. Oh, yung Yeah. middle ground. Correct. the point where they will meet. Yun, di ba? So, yun yung trabaho ko ngayon. To be the facilitator. No? To Ayun. aid them. Ano po ba yung claim nyo? Ano po bang kaya nyong bayaran? No? Baka naman pwede nyong bawasan yung interest nyo. Baka lang. Correct. Hindi ko kayo pinipilit. Ano, kayo, sir, baka pwede nyong dagdagan Dagdagan ng yung konti. correct. yung claim nyo. O baka papayag kayo, gives. Yes, correct. Ganon. Installment. These are the methods that were taught to us in our JDR seminars na how to bring parties. And kung hindi kayo maniniwala, madaming. Ang nasiset. Nasisettle. Kung siguro magaling lang talaga yung judge correct. na mag-facilitate using the right tools, the right words, no? Na alam mo yung kaso nila, pinapakinggan mo sila, bago mo bigyan ng advice. Yeah. Nasisettle talaga nila. So yun, judgment by compromise. Gaano Yes. kabilis lumalabas, Judge Kleng, yung judgment by compromise? Yung sa ngayon, 24 hours. So labas yan. kailangan. Yes. O, pagka hindi sila nag-settle naman, yung decision, gaano kabilis dapat ilabas? 24 hours Oh, din. yeah. 24 hours So din. whether or not, Oh, mabilis mag-settle, talaga. mabilis Oo. After the talaga. hearing, 24 hours. Yes, So, correct. after the Talaga yan. hearing. Correct. Ang enforcement, yun na Ayun, yung last enforcement natin. na. Oo. Mabilis. Kailan to nilalabas? Yung sa execution? Oh, mga execution. ganun? Oh, paano ma-execute? Paano kung wala ring pambayad talaga yung defendant? Yes. So, the situation is yung may decision na yung court. No? Under the rules, a party may file a motion for execution after the defendant has received. No? So, kailangan may proof Na na-receive. na re-receive na ng defendant yung copy. Kasi most of the time, mini-mail lang naman namin yan. Okay. No? Hindi naman namin maibigay yan Na personal. Yes, because we cannot ask them to come back the next day to receive the decision. So, ang ginagawa namin mini-mail, pag may proof of receipt na, wala nang 15 days kasi walang appeal eh. The decision of the court is final, executory, and unappealable. Correct. So, essentially, kapag na-receive mo na yung dapat sundin mo na. Kung hindi mo sundin, Writ natanggap mo na, hindi mo magpapa-writ of execution, Execution. mag-motion for Plaintiff. execution. Now, Ready din yung within form. 5 years, no? Yes. Tama. oo. Yes. Okay. Tama. Ako, Okay. ang dami oh, pa. paano yung last na? Kasi maraming ganyan eh. Mga wala talagang pambayad. Lalo na itong panahon ng pandemya, nawala ng trabaho, nawala ng negosyo. But there's this judgment by the court for them to pay. So, paano yun? How can that decision be executed? Ine-execute yun like any other civil case. Okay. No? Kung hindi mag-comply yung defendant dun Merong sa mga judgment, May mga alternatives sa naman. judgment death, ang nangyayari, yung sheriff, bibigyan siya ng option. Ano bang gusto mong personal property? Correct. Okay, Kung offer may mo. kotse ka ba? O meron ka bang ari-arian na personal na Yes. pwede nating ibenta para pambayad mo dito? Yeah. Kung walang sabihin si defendant, ang gagawin na ni sheriff, Siya na pupunta na sa bangko. Tatanong na, garnishment ang tawag Correct, doon. correct. Pupunta na sa bangko. Meron bang account dyan? Garnish naman yung Yan. laman yan. So kung sumisweldo ka, mag-garnish at mag-garnish. Mag-freeze yung pera. Oo. Ayun, nako. Yan. Oo.
Naku, napaka-informative. Thank you very much, Judge Kleng. At tulad ng sinabi natin kanina, no, ang procedure na small claims ay para lang talagang operating manual na isang appliance. Madali unawain at sundan. Oo, Yes. kailangan lang ipaliwanag talaga, no? And Correct. yes, you're very fortunate and napakagaling ng ating guest, no? Sa Salamat. pagpapaunawa in a simple manner and practical, itong important points ng ating rule on small claims. Thank you so much for that, Judge Kleng. At ayun, no, baka may parting words ka, practical tips for our kahuntahans tungkol sa small claims case. You have the floor. Thank you very much po. No? Una, thank you very much for inviting me. I feel so honored to be invited here as a guest to share my experience and my knowledge sa ating mga kahuntahan. Katulad ng sinabi natin earlier, no? Hindi bawal magkonsulta sa abogado. Ngayon, kung meron po kayong small claims case, pinakamaganda po talaga ikonsulta nyo sa abogado. Kung kayo ang na-filean ng small claims case at kailangan yung sagutin yung reklamo, kumonsulta din po kayo sa abogado. Kasi po, nakakaranas po kami na may mga claims na nadi-dismiss dahil hindi nila alam yung ganito, tapos umiiyak pa po sa amin. So para maiwasan po natin yun, ang pinakamagandang gagawin natin bago natin i-file, kung ano ma-file natin, statement of claim or response form, kailangan po na ikonsulta natin sa abogado para magabayan po tayo na maayos sa ating gagawin. Yun, napakaganda. Ayun, Very maganda. practical, diba? Thank you, Judge Kleng. At dyan po nagtatapos sa ating episode on small claims. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama ninyo sa amin today. Ako po uli si Attorney Al Jumrani. Till next week, goodbye for now. Ayun. At maraming salamat ulit, Judge Kleng. Maganda yung sinabi mo, napaka-practical and helpful sa ating mga kahuntahan. At ako naman po mga kahuntahan, si former Judge Jing Uyenko Nolasco. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa pagsama sa amin ngayong araw. Of course, lagi po kayong mag-iingat ha. At samahan niyo po kami ulit sa next episode namin dito sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.